Hello guys, isang mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting Hardiness Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng taon ng 2025. Tayo po ay nasa Year of the Wood Snake. And for today's update and for today's vlog ay magtatanim po tayo ng isa sa mga maswerteng halaman na turmeric plant dahil na rin po sa kanyang napakaraming taglay na dulot, benepisyo at magandang epekto sa ating kalusugan. So ito po yung itatanim natin, turmeric plant po. Binili ko po ito sa palengke po kahapon po dahil namalengke po kami ni Mama. So bakit nga ba ako nagpaparami ng ganitong halaman? Dahil na rin po base po doon sa aking kaibigan po na isa rin pong kaplantito ay ang halaman na turmeric plant po ay isa sa mga pinakamaswerte, the best in terms of money, magnet attractor, lucky charm, at the same time considered po siya as feng shui at vastu plant. So saan po natin siya ilalagay or itatanim? Dito po sa maliit na container na may mga butas na po siya. So una po nating gagawin is maglalagay po tayo ng soil. Ang ginamit kong soil dito is fast draining and absorbing. Wag po tayong gagamit ng mga lupa na hindi madaling nasisipsip ang tubig o mga lupa na madaling nasisipsip ang tubig dahil puwan po iyon sa water stagnant, at kapag hindi po bumaba ang tubig mismo doon sa ilalim ng pot ay yun po is nagbibigay daan po dahilan kung bakit po mabilisang pong nabubulok yung mga ugat ng ating mga lucky feng shui houseplant. At kapag namatayan po tayo ng lucky feng shui houseplant ay yun po is sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran or oportunidad. Ito po yung lupa na gagamitin natin. Kita nyo po ba? Ayan, napakaganda po, napaka-fertile. So lagyan na po natin ito ng lupa. So ganito lamang po. Ayan. Lagyan natin siya. Ayan. Then lagyan po natin siya ng slightly pressure doon sa pinaka babang portion. Ayan. Dapat po makalahati po natin yung ating pot na ito bago po natin ilagay yung turmeric plant. So base na rin po sa India, ang ganitong halaman is popular po sa bansang India dahil po ang ganitong halaman po is considered po siya as auspicious. So ilalagay na po natin siya dito sa loob. So magiging ganito po yung kanyang etsura guys. Then tatabunan po natin siya. So napakaraming taglay na benepisyo ng ganitong turmeric plant, and based on my research, ang ganitong halaman po is pwede po siyang gawing tea, nagpapababa ng blood pressure, kung may mga also one of the aids para po mabilis po na malusaw or matunaw yung mga kinakain po natin. Ayan, lagyan po natin siya ng lupa. So yung ginamit ko dito is yung loam soil na napaka-fertile dahil po bago ko siya gamitin is finertilize ko na po siya. Ito. Ganyan. Madali lamang po ang pagpaparami ng ganitong halaman dahil pwede nyo pong mabili yung kanyang bunga sa local market po. Then after po nating malagyan ng lupa is of course, didiligan po natin. Ang gagamitin ko pong tubig dito is yung tubig na galing sa kalikasan. So napakaswerte na po ng halaman or ng turmeric na bunga na ito, mas lalo pa siya magiging maswerte kapag tumubo na po siya. At yung tubig na ipandidilig po natin dapat po
is yung galing sa nature dahil mas lalong magiging maswerte pa ang dulot ng ating turmeric plant eventually na siyang tutulong po para maalis ang mga negatibong enerhiya, negative vibes, vibrations dahil ayaw na ayaw po ng mga evil spirits, ng mga not so healthy vibes, ng mga hindi nating nakikitang mga nilalang na siyang present po. Ayon na ayon po nila doon sa pinaka-aroma ng turmeric dahil napakasangsang po ng amoy. At kapag meron ka neto sa inyong bahay, ito po magsisilbing shield or protection sa mga taong gustong gumawa ng hindi maganda. Ilagay nyo rin po siya doon sa main door or malapit sa gate para doon pa lamang po ito ang magsilbing shield or protection sa mga taong gustong gumawa ng hindi maganda sa miyembro ng ating pamilya, sa ating bahay, negosyo, sa ating trabaho. Kumbaga, pinoproteksyonan niya. Siya po ang nagsisilbing daan para po maalis ang mga negatibong enerhiya na siyang nagiging sanhi ng pagtatalo ng miyembro ng ating pamilya, yung mga sigalot, mga conflicts, yung mga vibrations na masasabi mong hindi maganda, at nagtataboy din po ito ng kamalasan sa ating buhay. Disclaimer lamang guys, lahat po ng mga ibinabahagi ko ay base lamang po sa aking experience. Hindi po ako expert, hindi po ako maalam sa mga bagay, pero patuloy po ako sa pagbabasa, paghahanap ng mga valid at reliable na mga information, at ang mga sources ko po bago ko siya ibigay sa inyo ay see to it na tama po at base na rin po sa maraming taong nakaranas ng mga kasaganahan, ng karangyaan, dahil na rin po ang turmeric plant po is siya po ay nakakatulong, considered po as herbal medicine na siyang napakaraming benepisyo na taglay sa ating buhay, sa ating health, sa ating mental wellness and more. Ang turmeric powder po na dulot or na ibinibigay neto sa ating sa atin po is nakapagtataglay po ng isang magandang oportunidad para po sila po kasi ang nagtatanggal ng mga negatibong enerhiya. Kapag na-balance na po yung both energies na bad and good, mapapansin nyo na po sa inyong bahay na napakagaan ng daloy ng kaswertihan, yung mga matutumal na blessing before, ngayon ay siksik-liglig nag-uumapaw. Dahil na rin po sa taglay na itong enerhiya na positibo, ito po is considered po siya as lucky charm. Siya po ang naghahaltak ng mga blessing, na mga kasaganahan na pwedeng pumasok sa ating bahay. So, ito lamang po guys, napakasimple. So, ang dami ko na pong ibinabahagi sa inyo. So, i-update ko po kayo after 1 month or 2 months kung talagang naging matagumpay ang ating pagpaparami, pagpapatubo ng turmeric plant na siyang napakaswerte sa taon ng 2025 sa Year of the Wood Snake. Maraming salamat po.